Ano ba ang presyo para tuluyang maging malaya ang isang tao? At ano ba ang ibig sabihin ng kalayaan? Yun bang hindi ka pisikal na nakabilanggo? O kahit ba nakakalakad ka sa labas, pakiramdam mo nakakulong ka pa rin ba? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Opo, ako lang po ang nag-iisa ha. Charot lang. Oo, marami kasing may mga pangalan na ganun. Pero dito sa YouTube, ako lang po nag-iisang Mama Mia na tagapaghatid ninyo ng kwento. Hindi na natin patatagalin to. Simulan na natin ang kwento ni Janessa. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang gustong lumaya sa araw-araw. Marami ang gustong magkaroon ng kalayaang pumili at kalayaang pumindi. Dear Mama Mia, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Hindi dahil araw iyon ng paglaya ko, kundi dahil yun ang unang araw na may isang taong tumingin sa akin at nagsabing, hindi mo kailangang tiisin pa ang lahat. At sa loob ng maraming taon, yun ang mga salitang pinakahinihintay kong marinig. Hoy! Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita ha? Bago ko pa man maiangat ang mukha ko, ay bumagsak na sa buhok ko ang malamig na katas ng orange juice. Tumulo iyon mula sa noo ko, dumaan sa pisngi ko, hanggang sa laylayan ng suot kong lumang uniforme. Nagsipaghalakhakan ng magkapatid na sina Andrea at Francis. At si Madam Imelda, nakatayo lang siya sa harap ko, hawak ang basong wala ng laman. Linisin mo to ha? Linisin mo yung sarili mo. At pagkatapos, linisin mo rin ang sala. May mga bisita kami mamaya. Malamig niyang sabi. Hindi ako sumagot, hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil natutunan ko ng delikado ang pagsagot-sagot, lalo na sa loob ng bahay na yon. Sa 25 taong gulang kong buhay, parang ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay, kapag mahirap ka, kailangan mong matutong manahimik kahit ikaw pa ang inaapi. Pero sa araw na yun, may isang bagay na nagbago, Mama Mia. May biglang kumatok ng malakas sa pinto. Bumukas yun. At narinig ko ang boses ng isang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Janessa? Napalingon ako. At doon ko nakita si Tita Melba. Namumulang mga mata niya. Nanginginig ang labi. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay galit na galit siya. Lumapit siya sa akin at agad akong hinila palayo kay Ma'am Imelda. Anong ginagawa niyo sa pamangkin ko, ha? Walang sumagot. Tita, yun lang ang nasabi ko. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi ko na napigilan ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Niyakap niya ako. Mahigpit. Na para bang gusto niyang bawiin sa isang yakap ang lahat ng mga taon na hindi niya ako nagawang protektahan. Patawad, Janessa. Bulong niya. Doon ako tuluyang umiyak, Mama Mia. Patawad kung ngayon lang kita nahanap. Ulila na po ako simula nung mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. 16 na taon pa lamang ako noon. Si Mama ay kapatid ni Tita Melba.
At bago siya mawala, ipinakausap niya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya na huwag akong pababayaan. At isa sa mga taong yun ay si Madam Imelda, Mama Mia. Mayaman, may malaking bahay, may mga magagarang sasakyan, may negosyo. At higit sa lahat nung una, mabait naman siya sa akin. Dito ka na muna ha. Para ka ng anak ko, mahinahon niyang sabi sa akin noon. At yun ang pinaniwalaan ko, Mama Mia. Pero hindi ko alam na may mga pangako pala na may mga expiration date. Nung buhay pa ang asawa niya, maayos naman po ang lahat. Nakakapag-aral ako, may sarili rin akong kwarto sa bahay nila. May baon. May mga bagong damit paminsan-minsan, lalo na tuwing Pasko o birthday ko. Pero nang pumanaw ang asawa niya, unti-unti nang nagbago ang lahat. May utang ka sa amin. Yun ang una niyang sinabi sa akin. O utang po? Pinag-aral kita, pinakain kita, pinatuloy kita, binuhay kita. At mula noon, Mama Mia, hindi na po ako naging bahagi ng pamilyang yun. Hindi na ako naging ampon. Naging utusan ako, naging ulila, naging alipin. Hanggang sa dumating ang araw na pati ang mga anak niya ay natuto na ring tratuhin ako na para bang hindi ako tao. Na para bang wala akong karapatan na mabuhay sa mundo. At ang pinakamasakit, alam na alam nilang wala akong ibang pupuntahan. Kaya nang minsang sinubukan kong umalis, ipinakita nila sa akin ang isang video na lihim nilang kinuha. Hindi ko kailangang ilarawan kung ano ang nasa video na yun, Mama Mia. Basta ang masasabi ko, video yun habang naliligo at nagbibihis ako. Kitang-kita sa video na yun ang mukha ko. Kahit na sino, basta nakakita sa akin ay makikilalang ako yun. Liban na lamang kung may kambal ako o may kamukha talaga ako. Sige, kapag umalis ka, ipopost namin to sa kung saan-saan pwede itong ikalat. Makikita to ng lahat. Makikita ng lahat ang kahiya-hiya mong balat. At natakot ako, Mama Mia. Sino ba naman ang hindi matatakot kung ang mga hubad niyang larawan at video ay kakalat? Kaya naman, sa sobrang takot ko, ay pinili kong manatili. Hanggang sa dumating nga si Tita Melba. At sa araw na yun, unang beses kong naisip na baka hindi pa pala tapos ang buhay ko. Buburahin ninyo ang lahat ng ginawa ninyo sa pamangkin ko. Madiing sabi ni Tita Melba. Alam nyo kung anong tinutukoy ko. At kung hindi, tayo ang magkikita sa tamang lugar. Namayani ang katahimikan. Pati si Madam Imelda ay hindi agad nakasagot. Doon ko unang nakita ang takot sa mukha ng mga taong matagal kong kinatatakutan, Mama Mia. At doon ko rin unang naintindihan ang isang bagay. Minsan, hindi pala kailangan mong maging malakas para ikaw ay lumaban. Kailangan mo lang magkaroon ng isang taong handang lumaban kasama mo. Halos 2 oras ang biyahe namin papunta sa lugar kung saan ako dinala ni Tita Melba. Papunta sa lugar kung saan siya nakatira. Kung saan dun ako magsisimula ng panibagong buhay. Sa buong biyahe namin, tahimik lamang ako. Nakatingin lang ako sa may bintana ng sinasakyan namin. Dumadaan ang mga puno, dumadaan kami sa mga palayan.
May mga nadaanan din kaming mga tindahan. May mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Ordinaryong mga bagay para sa karamihan. Pero para sa akin, parang bago ang lahat ng tanawin na yon. Kahit na ang totoo ay nakita ko naman na yun nung buhay pa ang asawa ni Madam Imelda. Nung nakakalabas pa ako, nung nakakapag-aral pa ako. Pero Mama Mia, hindi ko na matandaan kung ilang taon na yon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko iniisip kung may naghihintay bang trabaho o mga gawain sa bahay. Hindi ko iniisip kung sapat ba ang pagkain na niluto ko, kung matitirhan pa ba ako ng kakainin ko kapag tapos na silang lahat kumain. Hindi ko iniisip kung may magagalit sa akin dahil mali ang pagkakapunas ko ng mesa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pupuntahan ako, na may bahay akong babalikan, at higit sa lahat, may taong naghihintay sa akin. Pagdating namin dun sa sinasabing street o kalye ni na tita, bumungad sa akin ang bahay niya. Hindi naman ito mukhang bagong bahay. Lumang estilo nga ang bahay na to. May malawak na bakuran, may mga halamang nakahilera sa gilid. Pero pagpasok ko sa bahay na yun ay napangiti ako ng hindi sinasadya. Simple lang ang bahay na yun, Mama Mia. Malinis, tahimik. Halika, pasok ka. Simula ngayon dito ka na, sabi ni tita. Parang napakasimple lang ng mga tinuran niyang mga salita. Pero para sa akin, Mama Mia, parang binigyan niya ako ng panibagong buhay. Para akong namatay at nabuhay ulit. Ganun ang pakiramdam ko. Napaka-homey ng bahay na yon. Pakiramdam ko nga, Mama Mia, unang beses ko pong naramdaman na bahagi ako. Bahagi ako ng pamamahay ng isang pamilya. May kwarto ka sa taas, ha? Sabi ni tita. Maraming salamat po, tita. Hindi mo kailangang magpasalamat, Jenessa. Hinawakan niya ang kamay ko at buong sinseridad siyang nagsalita. Pamilya tayo. Ako nga dapat ang humingi ng tawad sa iyo eh. Kasi natagalan ako. Natagalan bago kita nahanap. Napayuko ako, Mama Mia. Sa dami ng kanyang sinabi, isang salita po ang pumasok sa utak ko. Pamilya. Ang salitang matagal ko nang gustong marinig. Pero bago pa kami makapagkwentuhan ng mahaba, ay may tumawag kay tita. Agad naman niya itong sinagot. Pagkatapos nilang mag-usap ay tsaka niya sinabi sa akin na may kailangan daw siyang puntahan sa kabilang bayan. Sandali lang ako doon, Jenessa. Oh, magpahinga ka muna. Ayusin mo na muna yung mga gamit mo doon sa kwarto mo. Yung pinakadulo doon sa taas, yun ang magiging kwarto mo. Tumango ako. At yun ang unang pagkakataon na naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ko alam na may isang bagay akong matutuklasan bago pa man lumubog ang araw nung hapon na yun. Ang isang bagay na magiging dahilan para magbago ang tingin ko sa bahay na yun. At sa lalaking nakatira doon. Inayos ko muna ang mga gamit ko, Mama Mia. Pagkatapos ay bumaba ako. Tahimik ang buong kabahayan. Hanggang sa makarinig ako ng kakaibang tunog mula sa taas. Napahinto ako. May ibang tao ba doon bukod sa akin? Dahan-dahan akong umakyat.
Nakaawang ang isang pinto at mula roon ay narinig ko ang isang lalaki. Umuungol siya, Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung siya ba ay nasasaktan o humihingi ng saklolo. Humiga ako ng malalim. Hindi ko dapat tinitingnan, lalo pat kabago-bago ko pa lang sa bahay na yon. Lalo pat wala akong ibang alam na may ibang tao pala doon. Pero Mama Mia, dahil nga curious ako, napalapit ako. At nang sumilip ako sa kwarto, napaatras ako agad. May isang lalaki sa loob. Mukhang hindi niya alam na may ibang tao sa bahay. Nagilalas ako sa nakita ko, Mama Mia. Hindi naman pala siya nasaktan. Iba naman pala ang ginagawa niya. Yung bagay na dapat ginagawa mo lang sa dilim. Yung bagay na dapat ginagawa mo lang sa loob ng isang silid na wala kang ibang kasama at siguradong sigurado kang walang makakakita sa'yo. Hindi ko na kailangan sigurong idetalye o ilarawan ng husto ang ginagawa niya sa loob ng kwarto. Siguro naman naiintindihan niyo na yun. Lalo pa kung matanda ka nang nakikinig ngayon sa kwentong ito. Agad akong tumalikod. Hindi ko na kailangan pang tignan ng maigi ang ginagawa niya. Sapat nang malaman kong hindi iyon eksena na dapat makita ng aking mga mata. Nagtakip ako ng mukha. Diyos ko. Kinakabahan kong tawag. Mabilis akong bumaba pero maingat din para wag akong makagawa ng kahit na anong ingay. Umupo ako sa sofa at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ilang minuto ang lumipas bago ko narinig ang mga yapak mula sa itaas ng hagdan. Pagtingin ko, dun ko siya unang nakita ng maayos. Nang nakaayos. Matangkad siya, moreno ang kulay ng kaniyang balat. Meron siyang malalapad na mga balikat. Simple lang din ang suot niya pero halatang sanay sa trabaho at mga pisikal na gawain dahil sa kanyang pangangatawan. At may mukha siyang hindi madaling kalimutan, Mama Mia. Hindi naman po yung pang-artista pero yung mukhang mananatili sa iyong isipan ng ilang araw. Huminto siya nang makita niya ako. Excuse me? Sino ka? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Hello? Pipi ka ba? Hello po. Ako po si Janessa. Napangiti siya. Ikaw yung pamangkin ni Melba? Lumapit siya. Opo. Ako nga pala si Ron. Inabot niya ang kamay niya, Mama Mia. Pero wag mo akong tawaging sir ha. Tito na lang siguro, Tito Ron. Napangiti ako ng konti. Hello po, Tito Ron. O diba? Mas okay? Parang turon. Pagkatapos ay tumawa siya. Pero ako, Mama Mia, hindi ako makatawa. Lalo pa nung nagkamay na kaming dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit pumasok sa isipan ko kung yung kamay ba na hinawak niya sa kamay ko ayun ba yung kamay na ginamit niya kanina. At habang malalim ang iniisip ko, dun ko nalaman na ang lalaking nasa harapan ko pala ay asawa ng Tita Melba ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang naging awkward ang buong sala. Siguro dahil yun ang unang pagkikita at pagkakakilala namin. Siguro dahil alam kong
May nakita akong bagay na hindi ko dapat nakita kanina. Pero hindi niya yun pinansin. At syempre, hindi ko na rin sinabi sa kanya na nakita ko siya sa loob ng kwarto. Janessa, gutom ka ba? Medyo po. Nahihiya akong sabi. O halika na, may niluto ako. Hindi man lang sinabi ni Melba na nakarating na pala kayo. Nasaan nga pala siya? Umalis daw po saglit. May aasikasuhin lang daw po. Mama Mia, sinundan ko siya papuntang kusina. At yun ang unang beses na kumain ako sa bahay na yun. Hindi marangya, hindi espesyal, pero habang kumakain ako may kakaiba akong naramdaman. Naramdaman ko na parang normal ulit ako, Mama Mia. Parang hindi ako katulong. Parang hindi ako alila. Parang hindi ako ulila. Parang hindi ako taong may utang na kailangang bayaran. Kundi tinuturing akong isang pamilya sa pamamahay na yun. Habang kumakain kami ay nagkuwento si Tito Ron. Isa pala siyang panadero, Mama Mia. Maaga siyang gumigising. Madalas nasa bakery siya hanggang hapon, lalo na kung matumal ang benta. Si Tita Melba naman ay dating manager sa isang hotel. Hanggang isang araw ay bigla na lang nag-resign si Tita Melba. Bakit po nag-resign si Tita Melba? Di ba maganda naman po ang kita niya dun sa hotel? Gusto kasi naming bumuo ng pamilya. Paliwanag ni Tito Ron. Napangiti ako. May anak na po kayo? Na-excite ako sa isipin, Mama Mia, na may nakababata akong pinsan. Pero umiling siya agad. Wala. Tahimik siya sandali. Hindi ko alam kung magtatanong ba ako, pero siya na ang nagkusang magkwento. May problema kasi sa kalusugan ng tita mo. Hindi ko na ipinilit. Hindi ko tinanong kung ano dahil baka may problema siya sa kanyang matres. Alam ko kasi, Mama Mia, yung mga bagay na yun ay hindi naman dapat itinatanong. Pero maya-maya ay si Tito Ron mismo ang nagsabi sa akin ng problema. May cancer kasi siya. Parang huminto ang kutsara ko sa ere. Po? Cancer po? Tumango siya. Oo. Actually, bukas nga ang una niyang araw sa kanyang chemotherapy eh. Napatitig ako sa kanya. Kaya pala sabi niya, may importanteng meeting lang siyang pupuntahan. Hindi pala siguro meeting yun, kundi ospital pala yun. Nakipagkita pala siya sa doktor niya para sa gagawing chemotherapy sa kanya kinabukasan. At bigla akong naisip, ilang taon na kaya niyang kinikimkim ang sakit na yon ng mag-isa? So ibig sabihin po ba, nandun sa ospital ngayon si tita? Siguro. Bakit hindi niya sinabi sa akin? At bakit hindi kanya kasama? Alam mo kasi, Janessa, yung tita mo, masyadong independent yan. Siguro nasanay na dati-rati siya lang lagi ang mag-isa. Ayaw niya nang nakakaabala sa iba. At isa pa, hindi niya alam na nakarating na ako. Hindi niya alam na nandito na ako sa bahay. At kaya niya siguro hindi sinabi sa'yo dahil siguro ayaw kanyang mag-alala. Napayuko ako. Ganun ba katapang si tita? Ganun kalakas ang tita mo. Tingin niyo po ba hindi po siya natatakot? Tingin ko natatakot din.
Napangiti ng malungkot si Tito Ron. Pero pakiramdam ko mas natatakot siyang maging pabigat sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yun may kung anong humigpit sa dibdib ko. Dahil kilala ko ang pakiramdam na yun, Mama Mia. Yung pakiramdam na para bang wala kang karapatang humingi ng tulong sa iba. Hindi pa man tapos akong kumain ay nauna na si Tito Ron. Sabi niya, susunduin daw niya si tita sa ospital. Nang gabing yun ay nakatulog na lang ako pero hindi pa sila dumarating. Kinabukasan, pagkagising ko ay agad akong naglinis ng bahay. Nagluto at bago pa man matapos ang pagluluto ko ay bumaba na rin sina tita at Tito Ron. Ang sabi nila ay aalis daw muna sila. Ang sabi may pupuntahan pero alam ko kung saan pupunta sila, Mama Mia. Pupunta sila ng ospital para sa unang session ng chemotherapy ni tita. Bago pa man sila umalis ay may inihabilin si tita sa akin. Kung anong lulutuin ko mamaya, kung saan may pwede akong makuhang pera kung may bibilhin ako sa labas. Buong araw, nasa loob lang ako ng bahay. Hindi naman ako inutusan na maglinis o maglaba, pero dahil nasanay ang katawan ko sa mga gawaing bahay, ayun na rin ang ginawa ko. Kinagabihan ay bumalik sina tita at Tito Ron. Pagod na pagod si tita. Halos hindi na siya makalakad. Tinulungan namin siyang humiga sa sala. At doon ko unang nakita ang epekto ng tinatawag nilang chemotherapy. Pagsapit ng gabi ay nagsuka si tita. Hindi ko siya iniwanan. Hinahawakan ko ang buhok niya. Pinupunasan ang mukha niya. At paulit-ulit kong sinabi na, laban lang tita. Mama Mia, doon na niya inamin sa akin na totoong may sakit siya. Pero ang sabi niya, mawawala din naman yon. Pero nang tulog na si tita ay pumunta ako sa kusina. Nandun si Tito. Tahimik siyang naghuhugas ng mga plato at baso. Tito, gagaling pa po si tita, 'di ba? Hindi agad sumagot si Tito. Ilang segundo siyang nakatingin sa lababo. Ang totoo niyan, Janessa, gusto kong maniwala. Doon ko unang nakita na tila nawala saglit ang tapang sa kanyang mukha. Pero minsan, alam mo, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo kontrolado kung gaano katagal siyang mananatili sa buhay mo. Sabi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon. Kaya tumabi lang ako at sa gabing yun, hindi kami nag-usap ng matagal. Tahimik lang kaming nagligpit. Pero bago ako umakyat ay tinawag niya ako. Janessa? Po? Salamat ha. Para saan po? Sa pag-aalaga mo sa kanya? Napangiti ako. Walang anuman po yun. Pamilya ko rin po siya eh. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko pa noon napapansin. Mahal na mahal ni Tito Ron si Tita Melba. Hindi dahil madali ang buhay nila, hindi dahil perpekto ang pagsasama nila, kundi dahil pinili niya itong manatili. Kinabukasan, Mama Mia, naghanap ako ng trabaho. Ayokong puro alaga lang kay tita ang gagawin ko. Ayokong pati pera at mga pangpersonal kong gamit sa kanila pa ako sasandal. Gusto kong magkaroon ng sariling pera. Gusto kong makatulong sa mga gastusin nila dahil alam kong hindi biro ang mga gastos lalo na kapag may sakit na ganon. Gusto kong makatulong sa pambili ng mga gamot. At higit sa lahat, Mama Mia,
Gusto kong magkaroon ng buhay na sarili ko. May kaibigan ako, sabi ni tita. Salon owner siya. Baka kailangan niya ng assistant dahil nung nakaraang buwan, yun ang lagi niyang sinasabi sa akin eh. Gusto niya raw ng mapagkakatiwalaang assistant. Agad na binigay sa akin ni tita yung address. Tinuruan din niya ako kung paano matutuntun yung salon. Kaya naman pumunta ako dun, Mama Mia. At hindi ko makakalimutan ang unang pagkikita namin ng kaibigan niya. "You are Janessa?" sabi nung kaibigan ni tita. "Opo, ma'am." "Oh my gosh!" Napaatras ako nang halos yakapin ako ng isang malaking lalaking naka-green ang buhok. "Kaano-ano ka ba ni Melba, ha?" "Pamangkin po." "Ay oo nga, ikaw nga." At bago pa ako makapagsalita, ay umiiyak na siya. Bakit po kayo umiiyak?" Taranta kong tanong. "Alam mo kasi, hindi sinabi sa akin ng BFF ko na may cancer pala siya. Nito ko lang nalaman kung kailan nag-first session na siya ng chemotherapy niya." Doon ko nakita na hindi lahat ng taong palabas ang kilos ay mababaw, Mama Mia. May mga taong makulay dahil ganun sila magmahal. At ang BFF ng tita ko na itago natin sa pangalang Mandy ay isa sa kanila. Oo, Mama Mia, bakla po ang best friend ng tita ko na si Mandy o Tita Mandy. Tinanggap niya ako agad nung nalaman niyang pamangkin ako ni Tita Melba. "Start ka na agad today, gusto mo?" Agad akong tumango. At yun ang simula ng panibagong yugto ng buhay ko. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti akong natutong magtrabaho sa salon. Mahirap sa simula. Nagkakamali ako. Napapagalitan. Pinagtatawanan kapag hindi ko alam ang tamang kulay ng hair dye. Ano ba naman kasi ang mga salon na yan eh? Kahit brown lang, ang dami pang shades. Pero kahit ganon, hindi ako sumuko. Dahil sa unang pagkakataon, may trabaho akong hindi ko ginagawa dahil takot ako. Ginagawa ko dahil gusto kong maging mahusay. Isang hapon, Mama Mia, nagluto ako ng carbonara. Naalala ko si Ron. Si Tito Ron. Sabi niya kasi minsan, paborito raw niya ang carbonara. Kaya bago ako pumasok sa trabaho nung araw na yun, ay gumawa ako ng isang lalagyan. Dumaan muna ako sa bakery na pinagtatrabahuan niya. Pagdating ko sa bakery ay tinawagan ko siya. "Tito Ron." "Oh, Janessa, napatawag ka." "Nasa labas po ako." Agad siyang lumabas mula sa loob ng bakery. At nang makita niya ang dala ko, ay napangiti siya. "Para saan yan?" Carbonara po, para sa inyo." Napatingin siya sa lalagyan. "Para sa akin?" "Opo." "Bakit? Di ko naman birthday ah." "Wala lang, baka gutom po kayo." Kinuha niya yung carbonara na dala ko at sa sandaling yun ay nakita kong parang may kakaibang saya sa mukha niya. "Salamat ah." Simple lang ang sinabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit tumatak iyon sa akin. Maya-maya pa ay nag-message siya sa akin. "Janessa, ang sarap." Napangiti ako. Makalipas ang ilang segundo ay may isa pa ulit na mensahe mula sa kanya. Parang luto ng mama ko. At doon ko naintindihan, Mama Mia.
Hindi lang pala pagkain ang ibinigay ko sa kanya sa araw na yon. Binalik ko rin sa kanya ang isang magandang alaala para sa kanyang ina na namayapa na rin. Habang tumatagal ay mas naging malapit kami ni Tito Ron sa isa't isa. Hindi romantiko, hindi ganon sa simula, kundi dahil pareho kaming nag-aalaga kay tita. Parehong alam namin ng pakiramdam na may trabaho ka na, may inaalagaan ka pa. Kapag pagod si Tito Ron, ako ang nagtitimpla ng kape niya. Kapag ako naman ang nakikita niyang pagod, siya naman ang nagdadala ng pagkain mula sa bakery papuntang salon o di kaya naman ay sa bahay. Kapag masama ang pakiramdam ni tita, sabay namin siyang inaalagaan. At sa pagitan ng mga ordinaryong araw na yun, may mga sandaling hindi ko magawang ipaliwanag, Mama Mia. Isang gabi, umuulan noon ng malakas. May bagyo yata ayon sa mga balita. Nawalan ng kuryente. Nasa kusina ako nang biglang pumasok si Tito Ron. Okay ka lang ba dito? Opo, sagot ko. Kaya mo bang mag-isa? Tumawa ako. Oo naman, hindi naman na po ako bata. Tinitigan niya ako, Mama Mia. Kakaiba ang titig niya sa akin sa sandaling yun. Oo nga, hindi ka nga pala bata. Pagkatapos, Mama Mia, ay tumahimik siya. Madilim ang paligid nun. Tanging isang kandila lang ang nagdadala ng ilaw sa aming dalawa. Malamlam ang ilaw, katulad ng mga mata niya. May problema po ba? Tanong ko. Agad siyang umiling. Wala naman. Tinitingnan lang kita. Ang ganda mo kasing pagmasdan. Napatingin ako sa kanya at ilang segundo kaming nagkatitigan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Pero naramdaman ko, Mama Mia, at alam kong nararamdaman din niya ang kakaibang bigat ng sandaling iyon. Hanggang sa unti-unti na lang kaming nagkakalapit sa isa't isa. Pero bago pa man magkalapit kami ng husto, ay biglang may tumawag sa aking pangalan. Janessa? Bigla kaming nataranta at nagkabungguan ng noo. Si tita yung tumawag. Tumakbo kaming dalawa sa sala. At dun ko naalala kung sino kaming dalawa. Ako ang pamangkin. Siya ang asawa. At si tita, ang babaeng pareho naming minamahal. Kaya kahit may mga sandaling hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, pinili kong wag bigyan iyon ng pangalan. Pinili kong baliwalain. Pinili kong wag bigyan ni katiting na pansin. Dahil may mga damdamin na kahit totoo, hindi ibig sabihin na kailangan mo na rin itong sundin. Mama Mia, imbis na bumuti, ay lumala lang ang kondisyon ni tita pagkatapos ng ilang cycle ng chemotherapy. Wala na siyang ganang kumain sa araw-araw. May mga araw din na halos hindi siya makatayo. May mga araw namang nakangiti siya na para bang walang nangyari. Isang gabi, hindi pa nakakauwi noon si Tito Ron. Kaming dalawa lang ni tita. Pagkatapos kong maglinis ng pinagkainan at pagkatapos ko siyang linisan, ay bigla niya akong tinawag. Janessa? Po, tita?
Halika, pwede ba kitang makausap kahit sandali? Oo naman po. Umupo ako sa tabi niya. Janessa, kung dumating man ang araw na hindi ko nakayanin. Naku tita, wag niyo pong sasabihin yan. Putol ko sa mga gusto niyang sabihin sa akin. Makinig ka nga muna. Hinawakan niya ang kamay ko. Kapag wala na ako, wag na wag mong iiwan si Ron, ha? Napatingin ako sa kanya. Po? Oo. Wag na wag mo siyang iiwan. Kasi yang si Ron, ganyan lang yan. Malakas tignan sa labas, matipuno, parang kayang-kaya ang lahat. Pero alam mo, napaka-emosyonal niya. Alam kong siya ang mas mahihirapan kapag nawala na ako. Alam mo ba, nung namatay ang mga magulang niya, halos hindi siya nakabangon. Wala kasi siyang kapatid, nag-iisa siyang anak, kaya wala siyang ibang pamilyang masasandalan. Nung nagkakilala nga kami, dun ko nga naramdaman na para siyang bata. Ayaw niya na mawalay sa akin. Para siyang bata na gustong laging kasama. Gustong laging may kayakap. Tahimik lamang ako, Mama Mia, habang nakikinig sa kwento ni tita tungkol kay Tito Ron. Sa totoo lang, habang nakikinig ako, medyo naaawa din ako sa kanya. Oo nga pala, pareho pala kami ni Tito Ron na maagang nawalan ng mga magulang at pareho din kami na walang mga kapatid. Kaya nung nawala ang mga magulang namin, ay pareho kaming nag-iisa na lang sa buhay. Pero hindi kami magkatulad. Siya halos ikamatay niya ang pagkawala ng mga magulang niya. Ako naman, lumalaban kahit inaapi at inaalila. Janessa, pangako mo sa akin, please. Napukaw ang pag-iisip ko nung tinawag ulit ni tita ang pangalan ko. Sige po, hindi ko po siya iiwan. At hindi lang yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Sabi niya kahit nahihirapan siyang magsalita. Ang gusto ko ay mabuhay ka rin. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Gusto kong mabuhay ka nang para sa sarili mo. Matuto kang ipaglaban ang gusto mo. Kahit pa hindi sang-ayon dito ang ibang tao. Napaluha ako, Mama Mia. Hindi mo naman kailangan ng pagsang-ayon ng iba. Ang importante, masaya ka, maligaya ka. Kasi para sa akin, ngayong alam kong nalalapit na ang araw ko, mas importante na pasayahin mo ang sarili mo kaysa kung isipin mo pa kung ano ang iniisip at masasabi ng ibang tao. Mama Mia, yun ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig ko mula kay tita. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip o baka alam na ni tita ang isang bagay na ayaw kong sabihin at ayaw kong aminin sa sarili ko. Baka naman may napapansin na si tita na mga bagay na pilit kong hindi pinapansin. Mga bagay na pilit kong itinatago sa loob ko. Akala ko, Mama Mia, tapos na ang buhay ko kay Madam Imelda. Pero nagkamali ako. Isang hapon, habang nasa salon ako, ay may isang babaeng pumasok sa loob. Hindi siya customer. Nakaayos na kasi ang buhok niya eh. Mamahalin ang suot niyang damit. At nang makita ko ang mukha niya, parang bumalik ang lahat ng takot na matagal ko nang inilibing. Si Andrea.
Anak ni Madam Imelda. Jenisa! Nanigas ako. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ako sumagot. Ngumiti siya. Kala mo ba nakawala ka na? Girl, may mga bagay pa rin kaming hawak. Nanlamig ang mga kamay ko. Binuran nyo na, 'di ba? Nakita akong binuran nyo sa harap ni tita. Well, hindi lahat. Napatingin ako sa kanya. At doon ko naramdaman ang unang bagay na tunay na takot. Ang unang tunay na takot. Matapos akong makaalis sa bahay nila. Pero hindi niya alam, Mama Mia. Hindi na ako yung dating Jenessa. Yung Jenessa na natatakot magsumbong. Yung Jenessa na natatakot humingi ng tulong. Yung Jenessa na mahina. Ngayon may trabaho na ako. May pamilya. May mga taong handang tumulong sa akin. At higit sa lahat, Mama Mia, alam ko, hindi na ako nag-iisa. Kaya tinapangan ko ang loob ko. Kahit na may takot pa rin akong nararamdaman, ay tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Kung may ginawa ka sa akin noon, kung dati natatakot ako sa kahit na anong sabihin ninyo, ngayon hindi na. Hindi na ako natatakot sa inyo. Napangiti siya ng mapangutya. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sige, kung ano man yang nasa inyo, ipagkalat nyo. Wala na akong pakialam. Aba, matapang ka na. Bakit? Huminga ako ng malalim. Dahil natutunan kong hindi naman kasalanan ng humingi ng tulong. Natutunan ko na hanggat natatakot ako, lagi niyo akong tatakutin. Lagi niyo yung gagamitin laban sa akin. At yun ang araw na nagsimula ang pinakamalaking laban ng buhay ko. Hindi laban para sa pera, hindi laban para sa paghihiganti, kundi laban para sa dignidad, Mama Mia. Gabi na nang makauwi ako ng bahay. Natutulog na si tita. Si tito naman ay nasa kusina. Pagpasok ko ay napansin niya ang katahimikan ko. Oh, ano nangyari sa'yo? May problema ba? May nangyari ba? Umiling ako. Pagod lang po siguro. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung bakit parang napaka-open book ko pagdating kay Tito Ron. Parang nakikita niya at alam niya kung kailan ako nagsisinungaling. Jenessa, huwag ka nang magtago sa akin. Sabihin mo na ang problema mo. Mama Mia, naramdaman ko ang sinseridad niya. Naramdaman ko na gusto niya talagang tumulong at gusto niya talagang malaman. Kaya naman sa unang pagkakataon, sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Andrea, ang tungkol kay Francis, ang tungkol kay Madam Imelda. Nanginginig ang boses ko habang nagkukwento sa kanya. Siya naman ay tahimik lang na nakinig. Walang panghuhusga. Walang sermon. Nang matapos ako ay tumayo siya. Hindi ko alam kung kailangan ko pa bang sabihin to, Mama Mia. Pero kasi po, may mga hawak si Andrea na akala ko dinilit na niya. Nude pictures ko. Mga pictures na pinapadala ko noon sa chatmate o pen pal o phone pal ko. Kasi nga dati, alam nyo ba, Mama Mia, umaasa akong makaalis sa demonyo at sa impyernong bahay na yon. Akala ko dati yung katawan ko ang magiging puhunan ko para makaalis sa bahay na yon. Kaya pumatol ako sa mga chat at kung ano-ano. Ang hindi ko alam, isa pala sa mga nakaka-chat ko doon ay si Francis.
Yung mismong kapatid ni Andrea. Nagpapanggap pala siyang ibang tao. Kaya niya nakuha ang mga nude pictures ko. Wala akong itinago kay Tito Ron. Lahat sinabi ko. Pati kung paano napunta sa kanila ang mga larawan na yon. Huwag ka mag-alala, hindi ka na babalik doon. Hindi naman po talaga ako babalik. At hindi ka nahaharap sa mga taong yun ng mag-isa. Lumapit siya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Kasama mo na ako. Kasama mo na kami. Kasama mo na ako. Mga payak na salita na tila ba napakabigat na pangako. Mga salitang napakalaki ang ng ibig sabihin para sa akin. At sa gabing yun, naintindihan ko kung bakit unti-unti akong naging attached kay Tito Ron at sa pamilyang ito. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil sa bagay na yon. Unang beses kong naranasan ang pakiramdam na may uuwian ako pagkatapos mawala ng mga magulang ko. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakakinatatakutan namin. Mama Mia, hindi na naging maganda ang resulta ng mga pagsusuri ni tita. Lumapit sa amin ang doktor at hindi ko kailangang marinig ang lahat ng detalye para maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nauna akong lumabas ng ospital. Umupo ako sa hallway at doon ako unang napaiyak ng walang pigil. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay kapag nawala na si tita. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung anong mangyayari sa amin ni Tito Ron kapag wala na si tita ko. Sumunod na lumabas sa akin si Tito Ron at nang lumabas siya, hindi siya umiyak. Hindi sa harap ko. Lumapit lang siya sa akin. Umupo sa tabi ko. At pareho kaming tahimik. Na tila ba sa katahimikan na yon ay nagkakaintindihan ng aming mga damdamin at nararamdaman. Hanggang sa sinabi niya, alam mo kung ano ang pinakamasakit? Ano po? Yung wala kang magagawa. Yung wala kang alam na paraan para iligtas ang taong pinakamamahal mo. Napayuko ako. Pero kaya natin siyang samahan hanggang sa huli, di ba? Sa sinabi kong yun ay agad niyang hinawakan ang kamay ko. At yun ang ginawa namin, Mama Mia. Hindi namin hinintay ang himala habang walang ginagawa. Pinuntahan namin ang mga doktor. Inayos ang mga gamot. Naghanap kami sa kung saan-saan para makakuha ng kahit na konting tulong. Nag-ipon kami. Nagbenta ng ilang mga gamit. Nagpatuloy sa trabaho. Pinagkikiusapan na lang namin ang isa sa aming mga kapitbahay na tingnan-tingnan si tita kung wala kami. Kahit mahirap ang aming sitwasyon, kahit nakakapagod, ay araw-araw naming pinipiling mabuhay at lumaban. Pero Mama Mia, mahirap kalaban ang cancer. Habang tumatagal, lalong lumalala naman ang kondisyon ni tita. At habang lumalala ang kondisyon niya, lalo rin kaming naging malapit sa isa't isa ni Ron. Pero hindi kami lumampas sa anumang hangganan noon. May mga pagkakataon na muntikan na, pero nagagawa naming pigilan ang aming mga sarili. Nagagawa naming pigilan ang aming mga nararamdaman. Dahil alam naming pareho na may isang taong nakahiga sa kabilang kwarto. May isang taong parehong mahalaga sa amin na hindi namin gustong traidorin, na hindi namin gustong saktan.
Isang araw, Mama Mia, habang nagliligpit kaming dalawa ni Ron, ay bigla siyang nagsalita. Janessa, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Salamat sa lahat. Wala po yun. Anong wala? Hindi yun wala lang. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na ito. Napangiti ako ng malungkot. Ganon din naman po ako. Kung wala kayo ni tita, baka nasa dati pa rin akong bahay. Baka sinasaktan at nawalan na rin ako ng pag-asa pang mabuhay. Tahimik siya, Mama Mia. Sa kabila ng ating nararanasan at pinagdadaanan ngayon, masaya ka ba rito? Tanong niya. Napangiti ako. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Kapag dumating yung araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng buhay na gusto mo at ng buhay na nakasanayan mo, lagi mong pipiliin ang buhay na gusto mo, ha? Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon. Pero makalipas ang ilang linggo, maiintindihan ko rin pala. Isang madaling araw, Mama Mia, nagising ako sa boses ni tita. Hinang-hina na pero tinatawag ang pangalan ko. Tumakbo ako sa sala kung alam kong nasaan siya. Nandun si Tito Ron. Magkatabi kami. Hinawakan ni tita ang kamay naming dalawa. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Mahina niyang sabi. Tita, huwag ka po magsalita, nahihirapan po kayo eh. Hayaan ninyo akong magsalita. Hayaan ninyo akong masabi ang mga bagay na gusto kong sabihin. Huminga siya ng malalim. Ron, salamat. Nangingilig na ang mga luha sa kaniyang mga mata. Hindi kita pinagsisisihang pinili. Naging masaya ako sa piling mo. Pagkatapos ay tumingin din sa akin si tita. Unti-unting humigpit ang pagkahawak niya sa kamay ko. At ikaw, Janessa, salamat dahil tinanggap mo ako bilang pamilya. Tinanggap mo ako kahit medyo nahuli ako ng dating sayo. Hindi ka lang po basta pamilya para sa akin, tita. Parang pangalawa ko na po kayong nanay. Napangiti ako habang umiiyak. Pumikit siya at ngumiti. Kung ganun, dahil nandito na ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko, pwede na akong matulog. Huminga siya ng malalim. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Tita, wag po. Hindi pa po. Ngumiti siya. Janessa, malaki ka na. Mabuhay ka ng masaya, ha? At yun ang huling malinaw na sinabi niya sa akin. Hindi ko maalala kung ilang araw akong umiyak. Parang naging tahimik ang buong mundo. Wala na ang boses ni tita sa sala. Wala na ang malumanay at nahihirapan niyang boses na tumatawag sa pangalan ko. Wala na ang maliit niyang mga reklamo tungkol sa lasa ng pagkain, tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. At si Ron, parang naging ibang tao siya. Mas tahimik, mas payat, mas madalas nakatingin sa kawalan. Pero isang umaga, pumunta siya sa kusina. Nakita niya akong naghahanda ng almusal. Almusal ba yan? Ngumiti ako. Niluluto ko ang paborito mo.
Tumawa siya ng mahina, Mama Mia. Salamat. Salamat dahil nandito ka. Salamat dahil hindi ka umaalis. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Tumigil na rin ako sa pagtatrabaho bilang assistant sa salon. Mama Mia, naging hairstylist na po ako. Nag-ipon ako at kasama ang BFF ni tita na si Mandy, nagbukas din kami ng maliit na beauty studio. Pinangalan namin yon kay Tita Melba. Hindi yon idea ko kundi idea ni Ron. Dapat pangalan niya. At bakit? Tanong ni Mandy. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi naman kayo magkakakilalang dalawa, 'di ba? Hindi tayo magkakakilalang 3. At doon ko nakita kung paano maaaring gawing alaala ang isang pagkawala. Hindi namin kinalimutan si tita. Ginawa namin siyang dahilan para bumuo ng buhay na alam naming ipinagmamalaki niya. Akala ko tapos na ang lahat, Mama Mia. Akala ko puro masasaya na lang na araw ang naghihintay sa akin. Pero isang araw dumating ulit si Andrea. Hindi na siya kasing tapang nung una. Wala na rin yung yabang. Wala na yung ngiti. May hawak siyang isang sobre. Janessa? Oh, anong ginagawa mo dito? May gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Ano naman yan? Dokumento. Dokumento saan? Patunay na pinura na namin lahat ni Francis. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Wala naman akong hinihiling na gawin mo to eh. Bakit mo to ginawa? Tanong ko nung nakita ko ang laman ng sobre kung saan may nakalagay na affidavit. Na sinasabi nila doon na wala na silang kahit na anong hawak laban sa akin. At dinilit na nila lahat. At kung may kakalat man, sa kanila ibubunton yung sisi. Umiyak siya. At sa unang pagkakataon nakita kong hindi lahat ng taong nanakit sa'yo ay walang konsensya. Nagsorry siya sa akin, Mama Mia. Nagsorry siya sa lahat ng ginawa nila. Hindi ko alam pero ang sabi niya na karma na daw sila. Hindi ko na tinanong kung ano ang karma na yon dahil hindi ko na rin naman gustong malaman. Mama Mia, 2 taon ang lumipas. Unti-unti kaming nakabangon. Hanggang sa isang araw, nag-brown out ulit dahil may bagyo ulit. Oo nga pala, nasa iisang bahay pa rin kaming 2 ni Ron. Sa bahay ni tita. At sa gabing yun, sa brownout na yun, Mama Mia, ay hindi na namin pinigilan pa ang aming mga sarili. Oo, nang gabing yun ay may nangyari sa aming 2 ni Ron. Hindi aksidente, kundi pinili naming mangyari. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun ay naging opisyal ang relasyon naming 2. Marami ang tumataas ng kilay. Marami ang nagsasabi na baka raw may relasyon na kami bago pa man nawala si tita. Pero kahit anong sabihin nila, Mama Mia, malinis ang konsensya namin ni Ron. Oo nga't may nararamdaman na kami nung buhay pa si tita pero kahit kailan, hindi namin siya trinaydor. 2 taon muna ang pinalipas namin para makapagbabang luksa muna kaming 2 bago kami nagkaroon ng relasyon. Marami man ang nasasabi ng ibang tao pero ang mahalaga sa amin, ang pinakamahalagang opinyon ay ang aming 2 at ang opinyon ni Mandy. Si Mandy na best friend ni tita. Si Mandy na hindi naman tutol sa aming 2. Ngayon ay kasal na kaming 2 ni Ron. Marami ang nagsasabi na hindi raw kami magtatagal.
dahil makakarma daw kaming dalawa. Pero alam namin sa amin, Mama Mia, na walang karmang magaganap dahil wala naman kaming taong inapakan at sinaktan. Sa ngayon, kahit nakasal ako, kahit na may asawa ako, ngayon ako nakaramdam na tunay akong malaya. Tunay akong masaya. Ang kalayaan pala, Mama Mia, hindi pala yun tungkol sa walang humahawak sa'yo. Tungkol sa walang nagtatanong kung san ka, walang nagbabawal. Kundi ang kalayaan pala ay tungkol sa pagiging mabuti. Tungkol sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa loob at tunay na kaligayahan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jenessa. Hoy, in fairness kala ko magiging kabitan serye na naman ito. Kala ko magiging try-door serye na naman ito, pero hindi naman pala. Dahil according to her, wala namang naganap sa kanilang dalawa at base sa kanyang kwento parang binibigyan sila ng basbas ng tita niya, no? Ganon din ba ang naramdaman ninyo? Ganon din ba ang nakita ninyo? Parang ganon na, no? Anyways, maraming salamat, Jenessa, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Umpisa pa lang talaga may mga api-api nang nangyayari. Pero, alam mo, one thing na nagustuhan ko ay dahil wala kayong trinaydor at talagang nag-antay pa kayo ng 2 taon. Grabe yung pag-aantay na yon. For me, hindi mali. Para sa akin hindi mali yung nangyari sa inyo. Hindi mali yung nagkaroon kayo ng relasyon at nagpakasal kayong dalawa ni Ron. Walang mali doon dahil wala naman na kayong inaapakang tao. Kasi nga, 'di ba, kahit nga sa wedding vows or kahit nga sa wedding ceremony, 'di ba sinasabi till death do us part. So kapag patay na, wala na, tapos na, doon natatapos ang lahat. So pwede mo nang gawin ang anong dapat mong gawin. Hindi naman sila magkadugo, wala namang ganun, 'di ba? Single naman na sila pareho. So I don't see anything wrong. Tama ba? O basta ganun. Anyways, maraming salamat, Jenessa, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Nako, sa mga gustong sabihin dyan, may mga reaction dyan, ayan po ang ating comment section sa baba. I-comment nyo po at kung gusto nyo ring hingan ng reaction ang mga friends o mga kakilala ninyo, like and share this video po sa inyong mga social media accounts. Ganun. Baka sa December may paano tayo may pa-gift tayo ng konti sa mga taong nakasuporta sa atin lagi. Baka lang, tignan natin yung budget, okay? And syempre, bago ang lahat, mag-hello muna ako sa atin pong mga kasuki na mga subscribers. Ay ako kay Mila Raduban, maraming salamat. Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Macdax, maraming thank you. Benson Boyser, Gimaras Girl. Hi din ako kay Abdullah Wahab, maraming salamat. Rosel Macdolor, Kimber Dudes Valyador. Colleen Bueno, hello sa'yo. Miriam Gutierrez, Ernesto Boys, Rico Sedanco, Evelyn Kawit, Jerry Calope, Rose Arevalo, at syempre ang hindi pa nagbabalik na si Freaky, hello sa'yo. At meron pa yung isa, hindi ko na matandaan, pero meron pang isang nawala. Baka tight ang budget. Ayos lang yun. Mag-hello din ulit ako sa inyo. Maraming salamat. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam dito sa ating program, alam nyo na, mag-hello din ulit ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na hindi nagsiskip ng ads, na lagi tayong minamahal. Ayun, kahit na minsan hindi sila nasa shoutout, ay nako, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hello muna ako kay Hilda Agravio. Maraming thank you, Hilda. Parang bagong listener natin si Hilda dahil ang dami niyang comment, hello sa'yo. Maraming salamat din kay Naomi Christine Madoro. Thank you very much. Nang Mia Galindab, maraming Lagindab.
Maraming thank you. Jocelyn Manzon, hello sa'yo. Hello din ako kay Pritzel614. Maraming salamat, Pritzel. Hello din kay Lobelia Tuling. Maraming salamat. At syempre, maraming thank you din kay Diz Limbo, kay Lyda Herdy, Ernesto Lapas. Thank you very much sa walang sawa ninyong pagmamahal, pakikinig. Marcelo Elola, maraming thank you. IC Loliage. Hello din kay Margie Bautista, kay Ashin Sheng, thank you very much. Hello din kay Mika Mamawag, maraming salamat. Mary Grace Gumban, Patrick Garcia, grabe naman itong si Patrick, nakikinig sa atin. Hello din kay Marlene Vargas, kay Pritzel, kay Ambrosia De Leon. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat ulit sa inyo na kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, nako, all you have to do is to type that and email that to us. Ayan po ang ating email address. All, ang tawag dyan? Kung caps lock, lowercase lahat. mamamiacdo0317@gmail.com. Mwah! Bye! Ingat po kayo. Love you, buyers!